skills, ano kaya yung 95%? 95% attitude. Alam mo, napatunayan ko to. Kasi a lot of people, lalo na yung mga galing sa sales, ang gagaling talaga nila mag-invite ng tao pero wala sila napapapiin. Alam mo bakit? Attitude nila. Tama? Pag sinabi mong attitude, ito yung kung paano mo ina-atake yung business. With your emotions, with your discipline, with your, with you. How do you approach your business with you? Tama? So, tingnan mo meron tayong tinatawag na ABCs of attitude. Letter A, attitude. Anong attitude to? Ito yung good listening and learning attitude. Alam mo ba, na-realize ko, napakababaw lang nito dati nung nag-uumpisa ako. Good learning and listening attitude. Ibig sabihin, magaling ka lang dapat makinig. Nakuha. Pero kung gusto mo maging successful dito, hindi ka lang dapat marunong makinig. Dapat marunong ka ding intindihin yung sinasabi namin. Kaya nga may difference yung taong makikinig, matutulog, yung naalala niya, i-apply niya. May mga tao naman nakikinig, pag-uwi, babasahin yung notes, i-recall, tapos iintindihin, i-analyze kung ano ulit to, ano yung mas malalim na ibig sabihin nito, more than yung sinabi ko lang sa harap. Tapos, i-apply niya yan kasi binabalikan niya yung notes niya lagi every time na ginagawa niya ng business. Yun ang ibig sabihin ng good learning and listening attitude. Kaya ngayon, I salute you guys. Bakit? Hindi naman komportable talaga na magtingin ng ganitong oras Kasi nga, most of the people outside, natutulog na. Nainggit ka na, tama? Kaya lang na-realize ko lang kung gusto mong yumaman, you have to do the things that most of the people are not doing para makuha mo yung mga bagay na hindi rin na nila kukuha. Tama? So, okay lang palakpakan yung sarili mo kasi congratulations to you. Okay. So, pag sinabi mong attitude, dapat meron kang good listening and learning attitude. Letter B, dapat meron kang belief sa business. Maniwala kayo, pag wala kang belief sa ginagawa mo, mahihirapan ka mag-invite ng tao. Kasi feeling mo, pinapahirapan mo lang din sila ng 38,000. Feeling mo, dinadami mo lang din sila sa lifestyle mo ngayon na nagtitraining, nagpupuyat, nare-reject, nadi-disappoint, nahihirapan, nagsastruggle. Tama? Dapat yung belief mo dito is more than the physical hardships of the business. Kundi nakikita mo yung future mo, yung long-term investment mo. Para mapatunayan mo sa kanila na tama yung ginagawa mo. Kung ngayon pa lang wala kang belief sa ginagawa mo, like for example, ano ba yan? Yan na importante yung mga tinuturo dito mahirapan ka rin mag-invite ng tao kasi ang mindset mo, papahirapan mo lang din sila, idadami mo lang din sila sa ginagawa mo ngayon. Letter C is commitment. Di ba may iba't ibang klase tayo ng commitment? Number 1 is I'll try. Yung pinakamababa. Number 2 is I'll do my best. Number 3 is I'll do whatever it takes. Pag sinabi mong I'll try lang yan. Napakababa ng commitment mo. Pag sinabi mong I'll do my best, hindi mo naman talaga alam kung ano ang best mo in the first place. Pag sinabi mong I'll do whatever it takes, ito yung kailangan ng isana na commitment mo dito. Kasi at the end of the day, ito yung magpapayaman sa'yo kasi it's what's going to differentiate you sa lahat ng associates kung ano yung commitment mo sa business mo. Tama? Kaya ako pag sinabi ng downline ko, Coach, hindi ako makapunta sa training ngayon. Hindi ko sila pinapagalitan Kaya sabi ko lang, okay, don't feel sorry. Don't say sorry to me. Say sorry to you. To yourself. Bakit? Ako, okay na ako Binigay ko na yung commitment ko when I was starting here. Ikaw, kung yan ang bibigay mong commitment, sino bang papasalamatan mo in the end pag nag-succeed ka dito? Ikaw lang din. Pero sino yung hihingi ka ng tawad pag wala nangyari sa'yo? So, ikaw lang din Did you get it? Okay. Letter D is discouragements. Do you think normal ang discouragements? Yes. Alam mo, mindset ko lang, kapag ikaw na-reject ng tao, huwag ka ma-discourage kasi hindi naman talaga ikaw yung nawalan, sila. Tama. Ikaw nga, grinad mo to, sila hindi. So, sino may malaking possibility na yayaman? Ikaw. Tama. Pag sinabi nyo lang, 50-50 lang naman chance na yumaman ka dyan At least may 50 ka, siya 0. Tama, mas malaki pa na yung 50. And I realize, ako po pala, I have to announce this, nakapag 8-digit na po ako sa USANA as of 2014. Wow. Okay, I hit my 10th million po last month, di ba? So isipin mo, na-realize ko, saan magaling yung na yon, yung commission ko na yon? Sa sales ko, sa mga nag-pay in. Tama? Meron bang nang-reject doon na sales? Wala. Wala naman nag-pay in na nag-reject. Hindi ako mag-join dyan pero bigay ko yung pera bukas. Wala namang ganon, tama? In short, bakit ka magpo-focus sa mga tao nang re-reject sa'yo kung ang commission mo magagaling sa mga nag-join sa'yo? Kaya lang, merong benefit yung discouragements. Ang tawag dyan, the benefit of discouragements, ano yon? The more na nare-reject ka, the more na may gusto kang patunayan sa kanila. So you have to keep on moving. Yes. Kasi pag nag-quit ka dahil na-discourage kanila, maniwala ka sa akin, pag yung mga tao yan na open man one day, mag-join lang din sa'yo sana. Ikaw, nag-quit ka na, ayaw mo na bumalik. Pero sila maniwala ka, mag-join din yan. Ang daming kwento dito, pag inisa-isa ko kayo, sabihin nyo, narinig ko lang isa na dati, negative ako dati.
Pinag-join ka rin ng pala. Paano kung ikaw yung nag-quit, tapos yung mga nang-invite mo, hindi nag-join, mag-join lang din pala, sila pinaging successful. Nakuha nyo? Normal ng rejection. Pumunta ka sa labas, in corporate world, may rejection. Gusto mo ma-promote, ayaw ka nila i-promote. Tagabigay ka ng flyers, walang tumatanggap ng flyers mo. Ultimo yung mag-quit ka sa sana, that's a rejection to yourself. Tama. Letter E. Ano yung letter E? Excitement. Bakit kailangan ng excitement? Ito lang yung sinasabi sa tao, Alam mo, marami dito magaling. Marami dito talented, skillful, knowledgeable. But the only thing that you can pass to your downline or to the team is excitement. Hindi ko pwede ibigay sa iyo yung galing ko kung ano mang galing ko yon. Hindi ko pwedeng makuha sa iyo yung galing mo sa isang bagay. Pero pag tayong dalawa excited, meron tayong isang pattern papunta sa isang lugar. Tama. Yun lang po yung pwede nyo i-share sa bawat isa sa atin. So, okay lang ba lagi tayo excited dapat? Yes! Kaya nga isa lang yung nakikita ko pag di ka excited sa ginagawa mo Hindi mo lang kikita yung sarili mo na maging successful dito. Kasi pag excited ka, kasi na-excite ka na. Kasi nga, alam mo may mangyayari sa'yo. Tama? Tama. Letter F. Anong letter F? Focus. Kung gusto mo daw maging mayaman dito, dapat ang focus mo daw is laser-like. Ano ibig sabihin yan? Actually, it talks about consistency. Focus, pero bukas may nag-invite lang na inuman ulit. Tapos hindi mo pa mapoprospect yung mga kainuman mo kasi paano ka naman siseryosohin nun? Nakipag-inuman ka. Tama. Tama? Okay na yung momentum nakakapag-invite ka na, tapos lumabas yung bagong teleserye, nanood ka na ng TV. Nakuha? Ang ibig sabihin ng focus, most of the people kasi na nagbibigay ng focus sa business nila is naiintindihan na lang ba't nila ginagawa to. Tama? Naiintindihan nila bakit nila i-deviate yung sarili nila sa normal nilang pattern of living. Like for example, when I was 21, hello, you're 21 years old, ang sasabihin sa'yo ng lahat ng barkada mo, you have to take that easy, mabata ka pa. Tama? Pero it's the most wrong mindset. Bakit? Kasi pag 30 ka na, dun lang nila marirealize na kailangan din pala nilang gawa ng paraan yung buhay nila. So sabi ko sa sarili ko, pay now, play later. Kasi naman, you played now and eventually you pay lang din naman. Mas ayaw ko yun. Tama? So I think yung focus, it's something na kayo lang yung magtuturo sa sarili nyo. Kahit gaano pa namin kayo motivate, pag sinabi mo, ito lang yung focus mo, ito lang yung focus mo, that's it. So I suggest, you give focus to the business. Kasi the word discipline came from the word disciple. Disciple or follower to yourself. How big or how great can you let yourself to follow yourself? That's discipline. That's discipleship for yourself. Nakuha? Letter G, God. Ako, simple explanation May mga bagay kasi na hindi na magpo-motivate sa'yo. Pero every time na nare-remind ka na may Diyos, na may Panginoon, iba-iba tayong religion dito, lahat tayo may Panginoon, that would be okay. Pero, bakit nag-i-exist ang Panginoon? Hindi siya nag-i-exist para sa atin, nag-i-exist tayo para sa Kanya. In short, planado niya na yung gagawin mo sa buhay. Tingnan mo to if God put you into something, He will put you through it. Ibig sabihin, hindi niya to binigay sa'yo para patikman ka lang na, excited ka, yaman ka, pero hindi ko talaga ibibigay yan. Hindi. Dami pa nga nakita mong yung sana, part na yan ng plinano niya para sa'yo. Hindi kanya binibiro na, may excited ka, pero wala namang mangyayari sa'yo. Hopya lang ako sa'yo. Alam mo yung hopya? Hopya, wala na. Tama? Kaya isipin mo, the mere fact that you're actually here right now, sitting there, and you're training for your business, plano niya na yan para sa'yo. Pwede namang hindi ka niya pinapunta dito kasi bumagyo sa labas. Tama? Pwede namang may emergency sa bahay niyo kaya hindi ka na nakadiretso dito. Gusto niyang may marinig ka tonight para makapagkaroon ka ng defining moment mo, para ituloy mo yung business kasi may plano sa dito para sa'yo. That's the existence of God for us. Tama? Okay. So actually, I have to wrap this up. Did you learn something? Yes! My conviction kung bakit ako nagtuturo lagi ng tao. Kasi I realized, when I was starting in Baguio, wala talaga nagtuturo sa amin. Rarely may umaakyat ng upline para sa amin. Ang pinaka-upline namin doon was Miss Iko Paradison. She was a director that time. Pero, na-meet na namin mga gold director, matagal na kami nag-iusana. And yung feeling namin that time, wala kami ibang sisisihin sa business kundi yung sarili namin. Bakit? Pag nagkaroon ka ba ng kotse, yung upline mo ba sasakay dyan? Hindi. Yung bahay mo ba, pag napagawa mo, yung apply mo ba yung titira dyan? Hindi. So, bakit hihintay ka pa ng ibang tao para gawin yung business? Tama. Pero, it would be better if someone who went through the way of the process of Usana, ituturo sa'yo kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi realize, network marketing is a process of,
teaching you something kasi yung mga tao, kung nakapag-million dollar club na sila, nakapag-diamond director na sila, you're just going to repeat the same process, the same activity, the same routine na ginawa nila para makuha mo yung same results nila. Ang dali lang pala. It's actually called duplication nation. And I want you to realize na kaya kayo nagtitraining ngayon is not just the notes na ilalagay nyo sa notebook nyo, kundi yung attitude nyo na marunong kayong makinig for once. Na marunong kayong umintindi or kumuha ng information from other people. Kasi yan din yung gusto mong ituro na habit sa magiging downlines mo. Tama? So simple lang naman yan eh. Kung gusto mong yumaman, you have to make, hindi naman you make your life uncomfortable, pero you have to do the things that makes you uncomfortable. Kasi ibig sabihin lang yan, meron ka ng ibang ginagawa na hindi galing sa usual routine mo. Kasi kung usual routine mo yung ginagawa mo, usual pattern of success lang din yung nakukuha mo. Tama?